Anna at Miranda ang pagsulpot ni Helena. Nagtanong si Anna kung ano ang ginagawa doon ng kanyang nanay. Kaagad na lumapit si Helena kay Anna at sinabi nitong umuwi na sila. Sumagot si Anna na si Miss Miranda ang tumulong sa kanila. Hindi ito TV show mo! Hindi ako audience mo na pwede mong bilugin ang ulo! Diba ikaw ang nagbansag sa kanya ng kidnapper? Ikaw ang nagbuyo sa mga pulis para hulihin siya. Binaliktad mo siya sa interview. Pagkatapos ngayon, sasabihin mo sa akin na dapat kanyang pagkatiwalaan. Oo, may mga pagkakamali ako pero tinatama ako. Yun ang ginagawa ko ngayon. Nagtanong si Miranda na kung may pagkakamali ba si Helena na naisip nito na gawing tama. Natigilan si Helena sa sinabi ni Miranda. Maraming lugar na pwede kang magtago. Kung gusto mo, pwede kang bumalik sa atin. Buo na ho yung desisyon ko. Kaya ako umalis sa Palawan para sa katatahimik ninyo. Para hindi na kayo madamay dito. Hayaan nyo na lang ako dito. Samantala, sa pinagtataguan ni Chito ay muling nag-usap ang dalawa. Sinabi ni Sarah na gusto sana niyang sundan si Miss Miranda, ngunit nakakotse ito. Muling nagtalo ang dalawa. Sarah, sumakay ka ng walis. Daming paraan. Sarah, utak, tatanga-tanga ka. Ako talaga yung tanga? Hindi mo ba naisip na sa ating dalawa baka ikaw yung tanga? Ikaw yung nagtatago, ako ba? O di ako na yung tanga. Ako na yung tanga. Sinabi ni Chito na magsimulang mag-imbestiga si Sarah sa pinaka-close kay Miranda. Sa rest house ay nagkaroon ng pagtatalo si Helena at Miranda. Nagagalit ka? Naiinis ka? Naiinggit ka? Nag-iilusyon ka na dahil magkasama kayo ng ilang araw, mamahalin ka niya kagaya ng pagmamahal niya sa amin. Walang pupuntahan tong usapan na... Huwag kang ilusyonada, Miranda. Sumagot si Miranda na ipinagmamalaki ni Helena na minahal siya ni Anna. Kung minahal ni Helena si Anna, ay hindi ito magiging ganoon. Na walang tiwala sa sarili, maging sa kapwa nito. Paano mo siya pinagbabayad, Helena? Anong ginawa mo sa anak ko? Ni minsan, hindi ko siya sinisi sa nangyari kay Antonio. Hindi ko gagawin yun. Mahal ko si Ana. Kung mahal mo talaga si Ana, wala siya sa sitwasyon na ito ngayon. Dagdag pa ni Miranda na hindi siya papayag na habang buhay ay sinisisi ni Ana ang kanyang sarili dahil sa nangyari kay Antonio. Nagagawin niya ang lahat upang mawala lahat ng nararamdamang sakit ni Ana na galing kay Helena. Hindi makasagot si Helena sa sinabi ni Miranda. Tinawagan naman ni Ana ang naggagawa ng mga peking passport. Narinig ito ni Julius. Sino mag-uusap mo? Sino si boss? Ana, huwag ka sana gumawa ng bagong problema. Solusyon na ginagawa ko. Sa pagbalik ni Miranda sa Maynila, ay kinausap ito ni Charlie. Sinabi ni Helena na ayaw umalis doon ni Ana. Nagtanong naman si Charlie kung alam na ba ni Ana ang totoo. Sumagot si Helena na hindi, na baka natatakot pa si Miranda sa magiging reaksyon ni Ana. Kaya kailangan niyang mailayo doon si Ana. Kung naniniwala naman si Ana na mas ligtas sila dun, bakit niya pa siya kailangan paalisin? Dahil hindi sila pwedeng magsama. Baka mamaya kung ano-ano ang isaksak ni Miranda sa utak ni Ana. Baka mamaya kung ano yung pilit nilang halungkatin sa nakaraan. Tulad ng alin, tita? Yung mag-exit ito Antonio at si Miss Miranda? Parang ang tagal naman na nun, tita. Samantala, sa pagpunta ni Jessica sa opisina, ay hinanap kaagad nito ang kanyang mommy. Sinabi naman ni Tommy na baka may inaasikaso kasama si Miss Carmen. Dagdag pa nito na naandoon si Julius, na baka iyon na ang time upang magkausap sila. Nakaisip naman ng paraan si Jessica, nilagyan nito ng tracking device ang bag ni Julius. Jess, anong ginagawa mo dito? I was gonna ask you for dinner later. Kung pwede ka. Maybe next time. Samantala, sa bahay ni Sarah ay pumunta sina Oscar. Ibinigay nito ang search warrant. Sinabi ni Oscar na may nakita silang sako sa sasakyan ni Chito na may dugo. Nagsimulang maghalughog ang mga pulis sa bahay ni Sarah. Mga ilang minuto ay sinabi ng mga kasama ni Oscar na wala silang nakita.
Ngunit biglang may nakitang damit si Oscar na nakatago sa may itaas. Kinuha ito ni Oscar at may nakita siyang bahid ng dugo. Natahimik si Sarah. Samantala, sinundan ni Julius si Ana kung saan ito pupunta. Sumakay si Ana sa puting kotse. Sumunod naman si Julius at Jessica. Pumunta si Ana sa isang tagong lugar. Nagsabi ito na magpapagawa siya ng passport. Ano yun? Kailangan ko lang ng birth certificate sa passport sa anak ko. 400,000 pesos. Sandali. 300,000 lang usapan Maayos naman akong kausap. Pwes kami. Hindi. Kasama doon yung babae. Sandali. Kasama ko siya. Sa may baba ng gusali ay nag-iintay si Jessica habang nakatingin sa tracking device. Sa loob ay nagkaroon ng tensyon. Tinutukan ng baril si Ana at Julius ng mga kalalakihan. Takot na takot naman si Jessica habang nagtatago at nakikinig. Eto. Pwede na ba to? Pwede. Down payment. Kailan ko makukuha yung papeles? Yung 200,000 na balanse. Saka na lang. Kapag kumpleto ng papeles, tawagan na lang kita. Samantala, naghanap ng trabaho si Sarah sa isang bar, ngunit ayaw siyang tanggapin dahil sa mga gulong kinasasangkutan nito. Sinabi ni Sarah na huwag maniwala sa mga balita dahil hindi iyon totoo. Biglang nag-message naman si Chito. Sa rest house ni Miranda ay masayang nagsalo-salo sina Grace. Mama, kami po ni Miss Miranda nagluto ng spaghetti. Masarap po ba? Masyadong matamis, nakaka-diabetes. Marami pa naman pagkain dyan, Helena. Pumili ka lang. Wala naman pilitan. Or better yet, bakit hindi ka na lang sa inyo mag-dinner? Wala naman siguro masama kung gusto kong makasamang kumain ng aking anak. Kaya gagawin ko kung ano yung gusto ko, kung kailan ko gusto. Sa pagtatalo ni Miranda at Helena ay nagsabi si Grace kay Ana na siya ang napili sa kanilang eskwelahan sa kanilang foundation day at ipinapatawag din ang mga magulang. Hindi naman inaasahan ng lahat ang pagpunta doon ni Jessica. Galit na galit ito kay Ana. Is this the reason kung bakit lagi kayong nawawala, ma'am? Kung bakit umalis ka ng Palawan? Para protektahan at takas ng babaeng to? Jess, mag-usap muna tayo. Tama lahat ng hinala ko, di ba? Kidnapper tong babaeng to! Jess, I was going to tell you, maniwala ka. I tried. You made me doubt myself. Sinabi ni Ana na huwag nitong sisihin ang mommy nito dahil kasalanan niya ang lahat. Galit na sumagot si Jessica na wala siyang dapat sisihin, kundi si Ana dahil ipinahamak nito ang kanyang mommy, na hindi na ito makakatakas pa. Sa paglabas ni Jessica ay hinabol ito ni Miranda. Sa tingin niyo ba, ito-tolerate ko yung kabaliwan niyo ni Julius? I'm calling the police. Oh, Jess, no. No, anak, stop, please, Jess. Jess, please, let me explain. Anak, let me explain. Sige nga, paano niyo i-explain? Anong paliwanag yung kaya niyong gawin, mom, sa ginawa niyo? Sinabi ni Miranda na natakot siya, na ginawa lang ni Ana ang dapat, na sinagip nito si Grace kina Sarah at Chito dahil sinasaktan ng mga ito. Halos mapaiyak si Jessica. Sinabi nito na nagsinungaling sa kanya ang kanyang mommy, na mas pinili ng kanyang mommy ang magsinungaling kaysa sa kanyang nararamdaman, na siya ang unang makakaintindi dahil anak siya nito. Hayaan mong ako mag-ayos nito, anak. Please, anak. Huwag mong ilabas ang narapan mo. Nakikiusap ako, Jess. For me, anak. Please, for Mama. Please. Jess, please. I love you, anak. I'm so sorry. Sa loob ng bahay ay panay naman ang pagsasabi ni Helena na masama ang ugali ng anak ni Miranda. Sumagot si Ana na hindi nila masisisi si Jessica dahil nagtago ng kriminal ang mami nito. Sinabi ni Helena na umalis na doon sina Ana. Sumagot si Ana na hindi pa rin naman nagbabago ang kanyang isip na magpunta ng abroad. Sinabi ni Helena na gagawan niya ng paraan ang perang kailangan ni Ana, na huwag itong hihingi ng tulong kay Miranda dahil hindi maganda ang ugali nito. May alam niyo, matagal ko na kasing napapansin eh. May nangyari ba sa inyo noon ni Miss Miranda?
Di ba sinabi ko naman sa inyo, nagkasabay kami sa audition dati. Parang iba ho kasi yung galit niyo sa kanya. Huwag na nating ibalik ang nakaraan. May mga bagay na dapat iwan na lang natin doon. Habang natutulog si Grace, ay kinausap ni Julius si Ana na hindi siya kampante sa ginawa nito. Sumagot si Ana na iyon lamang ang paraan, na huwag itong mag-alala dahil gagawan niya ng paraan ang relos nito. Sa pag-uusap ng dalawa ay biglang nagising si Grace at nagtanong ito kung aalis na si Kuya Julius. Sumagot si Julius na huwag itong mag-alala dahil babalik din siya. Hindi naman alam ni Ana na pinapanood sila sa labas ni Jessica. Kita sa mukha ni Jessica ang labis na pagsiselos nito. Sa Maynila, sa paglalakad ni Jessica ay nakasalubong nito si Sarah. Sorry, I was so busy. Hindi ko na nakausap si Mom. Ganun ho ba? Ayos lang ho. May iba pa naman akong pagkakataon, di ba po? Do you need anything else? Kailangan ko lang masok. Wala na ho. You know what? Just stay put. Sigurado ako, babalik rin sa'yo, anak. Maghintay ka lang. Samantala, sa eskwelahan ay nagsimula na ang foundation day. Naging malikot naman ang mata ni Grace sa paghahanap sa kanyang mama Ana. Sa paglalakad ni Sarah ay napansin nito ang sasakyan ni Oscar na nakasunod sa kanya. Sa pagkainis ni Sarah ay sumakay na lamang ito sa sasakyan ni Oscar. Ano ginagawa mo? Magpapahatid. Wala akong masakyan. Hindi to jeep. Ayoko, nahihirapan ka. Di ba nga minamanmanan mo ko? Marami kang gusto malaman. Eh di ngayon mo na itanong habang nasa daan tayo para talagang enjoy. O baka nauuhaw ka pa. Nakakaya naman sa'yo. Nagtanong si Oscar kung naalala ni Sarah ang damit ni Grace na natagpuan sa Batangas. Na may nakita silang dugo doon. Patay mali siya naman si Sarah. Sumagot ito na baka sinaktan ni Ana kaya may dugo ang damit. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, Sarah. Sabihin mo ang buong nangyari. Sinaktan ba ni Chito si Grace na pasobra siya? Walang ganun. Hindi, walang ganun. Malapit ko na masara tong kasong to. Kapag di ka pa nagsalita, pasensyahan na lang. Alam mo, muna nga ako ihatid. Pangit mo ka, banding. Sa pag-alis ni Sarah ay napatingin si Oscar sa boteng ininuman ni Sarah at napangiti ito. Abangan pa natin guys ang part 2 ng episode na ito. Mabuhay at salamat po.